state or ulo po ng ating bansang Pilipinas. Kaya in behalf po sa DGP family, binabati po natin yung lahat ng ama dito sa Pilipinas. At lalong-lalo na po sa mga spiritual leaders, mga spiritual founders, na patuloy pong nakikipaglaban para po sa programa ng Diyos at maipatupad na po yung programa ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. At ito po yung programa ng Ama. Okay? Since Father's Day ngayon, tatalakayin po natin yung programa ng Diyos Ama dito sa bansang Pilipinas. Ano ba talaga yung pinaka-programa ng Diyos Ama dito sa bansang Pilipinas? Na itong bansang Pilipinas na kanyang pinili, na kanyang pinaglipatan ng kaharian ng Diyos, magiging bansa ito na mamumuno na ayon sa kanyang kalooban. Mahimong nasod kini siya nga ulong nasod sa tibok kalibutan diin gikan ang pagbulutan sa Dios dinhi ipatuman. Kaya nga sinabi ni Jesus, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Na yung Ama sa langit, yung kalooban ng Ama sa langit, may patupad na sana dito sa lupa. Yun po yung dalangin ni Jesus sa kanyang Ama, na yung kalooban ng Ama sa langit maipatupad na dito sa lupa. Okay? Here on earth. Meaning, yung batas ng Diyos sa langit, magiging batas na po dito sa lupa. At yan po yung sinabi ni Jesus. Itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Yung batas, yung kalooban, yung kaharian ng Ama. Hindi kaharian ni Jesus. Hindi kaharian ng mga founder. Hindi kaharian ng mga religious leaders. Kaharian ng Diyos Ama. Yung kanyang kalooban, dyan sa kaharian na yan, yan po yung maipatupad dito sa ating sanlibutan. Doon sana yan mag-umpisa na yung kalooban ng Ama na maipatupad dito sa lupa, specific sana doon sa bansang Israel. Kaya lang hindi na ipatupad sa panahon ni Jesus dahil hindi man nila tinanggap si Jesus na siya yung Kristo at siya yung Mesiyas at siya po yung maghahari sa bansang Israel. Kaya dito na po yan ngayon sa Pilipinas. Yung ating dalangin na Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Yung pangalan ng Diyos Ama na si Jehovah, luwalhatiin dito sa bansang Pilipinas. Luwalhatiin po yung kanyang pangalan dito sa bansang Pilipinas. Thy kingdom come here in the Philippines as it is in heaven. Yan po yung kalooban ng Ama na maipatupad dito sa bansang Pilipinas na hindi na paipatupad ni Jesus doon sa Israel. Kaya sa lahat po ng Filipino dito sa bansang Pilipinas, na yung kalooban ng Ama sa Pilipinas, magiging kanyang kaharian, magiging ulo ng ginto ang bansang Pilipinas. Kagaya po sa panahon ni Haring Nabucodonosor, yung Babylonia nagiging head of gold. At yan din po yung mangyayari dito sa Pilipinas. Magiging head of gold ang Pilipinas sa buong mundo. At dito po, maniwala kayo sa hindi, lahat ng mga bansa, maghihiram po yan dito sa Pilipinas. Kailan mangyayari? Pagdating na po. Pag ma-implement na po yung Dibino Gobyerno sa Pilipinas. Magandang hapon kay Ma'am Divine Esteban Constantino. Loud and clear po, we're watching from Luna Norte, Makilala, North Cotabato. Magandang hapon po sa taga Makilala, dyan po sa North Cotabato. Sana magkakilala na talaga tayo. Dito lang tayo nagkakilala po sa live. Pero sana may time kayo, pwede po kayong bumisita dito po sa ating head office
dito po sa Davao City ng DGP or Divine Government of the Philippines. Marami tayong mga bagay na pag-uusapan kasi dito po sa live po natin, limitado po yung ating topic, limitado po yung mga bagay na ating yung mga sikretong bagay, limitado po na hindi po natin pwedeng maihayag yung mga sikretong bagay na dapat na sanang mai-reveal dahil marami ding mga nakikinig na mga spiritual group din na nangunguha lang po din ng mga ideas. Okay? Maraming mga spiritual ngayon na nakikinig na nangunguha ng mga ideas at doon din po nila i-apply sa kanilang programa. At para sabihin nila na sila po yung nakatuklas ng programa. Okay? Pero mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo. So yun po mga kapatid, yung kalooban ng Ama dito sa Pilipinas na itong Pilipinas magiging kaharian niya. Magiging tagapagpatupad ng batas ng Diyos. At dito magsisimula na yung batas ng Diyos sa Pilipinas, papunta po yan sa buong mundo. Halos lahat po ng mga bansa magiging magiging under po yan sa pamumuno po ng Pilipinas pagdating ng araw. Dahil ang Pilipinas magiging empire nation ito sa buong mundo. Sa ngalan po ng Dibino Gobyerno sa Pilipinas. Kaya ang Pilipinas magiging empire king, hindi sa pamamagitan ng gera. Okay? Hindi sa pamamagitan ng digmaan. Magiging empire ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng ekonomiya. Dahil ang Pilipinas po yung magiging ulong ginto sa buong mundo. Lahat po ng kayamanan nandito na po sa Pilipinas. Kaya maraming nagtatanong, bakit pa naghirap yung mga Filipino? Dahil hindi pa po panahon na itong Pilipinas babangon mula sa kahirapan hanggat hindi pa banal yung gobyerno ng ating bansa. Hindi pa makabangon ang Pilipinas mula sa kahirapan. Kaya nga maraming nagsasabi, tapos na daw yung Biblia. Okay? Palagi na tayong nangangaral sa Biblia, ginagamit yung Biblia. Tapos na daw yung Biblia, consumatum est na po yung Biblia. No! Diyan kayo nagkakamali. Hindi pa tapos ang Biblia hanggat hindi pa maipatupad yung gobyerno ng Diyos sa Pilipinas. Hindi pa tapos ang Biblia. Kaya bakit tayo nangangaral ngayon gamit ang Biblia? Dahil hindi pa naipatupad yung sinabi ni Jesus, Thy kingdom come, Thy will be done here in the Philippines as it is in heaven. Hindi pa naipatupad yung kanyang batas. Na yung batas ng Diyos magiging saligang batas ng bansang Pilipinas. Yan po mga kapatid, yung hindi pa naipatupad. Kapag yung batas ng Diyos magiging saligang batas na ng bansang Pilipinas. At dyan po makikita natin na itong Biblia sarado na. Tapos na. Dahil ipapatupad na po yung kalooban ng Diyos. Pero kung sabihin nyo, tapos na yung Biblia, tapos na yung pangangaral sa Biblia, tapos wala pa kayo na ipakitang gobyerno sa Pilipinas na maganda. Wala pa po. Hindi pa. Hindi pa tapos ang pangangaral sa Biblia. Kasi kung sabihin mong tapos na, magagalit yung mga pastor, yung bishop, yung mga reverend, na yung ibang grupo gani, pinagkikitaan itong Biblia. Maraming yumayaman sa Biblia. Okay? Maraming yumayaman sa Biblia. Gamit ang Biblia. Maraming grupo, religious group na yumayaman, gamit po yung Biblia. Tapos sabihin mo, tapos na yung Biblia? Tapos wala kang maipakitang gobyerno na ayon sa kalooban ng Diyos ngayon. Wala kang makitang leader na namumuno na ayon sa kalooban po ng Diyos. Hindi pa tapos, kapatid. Hindi pa tapos. Ang magtapos lang sa Biblia kapag ma-implement na po yung gobyerno ng Diyos. Dahil yan po yung the end. Okay? Alpha, Omega. Yung Alpha noon, panahon ni Adan. Ano po yung doon sa Alpha? Yung Alpha noon, panahon ni Adan. Binigyan sila ng Diyos ng kautusan. Sinabi ng Diyos kay Adan, makakain kayo sa lahat ng bunga ng kahoy na nandito po. Sa taliwala, sa tanaman. O si Tagalog sa taliwala. Okay? Sa gitna ng halamanan, makakain kayo sa lahat ng bunga ng kahoy
dito po sa halamanan, sa garden. Pero sa pagkain ng bunga ng kahoy na nandito sa taliwala, sa gitna ng halamanan, hindi kayo pwedeng kumain, hindi nyo pwedeng hawakan or kainin dahil mamamatay kayo. Yun po yung batas ng Diyos. Yun po yung omega no, mula pa noon, mayroon na pong batas ibinigay ng Diyos kay Adan. At yun po mga kapatid, yung instruction ng Diyos. Yun po yung alpha. Kaya po hindi lang na-maintain ni Adan yung batas na yun dahil sinuway niya. Sinuway niya yung utos na yun na hindi pwedeng kumain, hindi pwedeng hawakan dahil ginalaw niya si Eva sa hindi patakdang panahon. Yun po yung ibig sabihin mga kapatid na hindi pahawakan, hindi pwedeng galawin. Hindi niya pwedeng galawin si Eva habang ang Diyos ay nagpapahinga in the 7th day. Okay? Sinuway niya yun, yung kautusan na yun. At yung kautusan na yun, kumbaga, naglatay generation to generation. Generation to generation, nandyan na po yung kautusan na yan. Kaya nga doon panahon po ni Moses, doon po sa Mount Sinai, binigyan din sila ng 10 utos upang sundin yung utos na yon. Panahon po, doon sa Kanaan, sa Promised Land, ipinatupad po ni Haring David, ni Haring Solomon, yung batas na yon. Panahon po ni Jesus, i-restore sana ni Jesus yung batas na yon. Ipatupad sana yung batas na yon. Kaya lang, hindi niya napaipatupad doon sa Israel. Kung atong paspason ng istorya, nandito na po sa Pilipinas. Yung omega, ipatupad yung batas ng Diyos. Upang yung buhay na walang hanggan noon, panahon ni Adan na iba, yung naputol na everlasting life, manumbalik dito ngayon sa kapanahunan natin ngayon kapag may patupad na po yung batas ng Diyos. Sinabi nga ni Jesus kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. Kung gusto mo yung buhay na walang hanggan, bantayan mo yung lahat ng mga kautusan. So meaning, para manumbalik yung everlasting life, kailangan yung tao, yung Pilipino sa Pilipinas, mamuhay at sumunod sa kautusan ng Diyos upang hindi siya hatulan ng kamatayan. Yan lang po mga kapatid. For the wages of sin is death. Saan siya dapat nagkasala? Doon sa utos ng Diyos. Kaya dapat sundin yung kautusan ng Diyos upang yung buhay na walang hanggan manumbalik sa mga Filipino. Dahil ang Pilipino, tayo sa Pilipinas, ang mangunguna na magkakaroon ng everlasting life kapag may patupad na po yung batas ng Diyos as saligang batas ng bansang Pilipinas. Magiging supreme law of the land, yung divine law of the living God na nandito po sa banal na kasulatan. Yan po mga kapatid, at dyan masasabi natin, tapos na po yung Biblia. As long as ma-implement na po yung batas ng Diyos, magiging saligang batas na po ng bansang Pilipinas. Dyan masasabi natin, tapos na yung Biblia dahil another testament na po, another Biblia na po, mag-uumpisa. Kung kailan nakaupo yung hari, mag-uumpisa na po dyan yung another edition of Biblia. Actual. Kung kailan na-declare, kung kailan po nakoronahan yung hari, doon po mag-umpisa yung first page, first chapter po ng Biblia. Ang lahat po ng author dyan, actual po mga kapatid. Kung anong ginawa ng hari, kung anong mga decree na gawa ng hari dito sa Pilipinas, doon po mag-uumpisa yung first chapter po ng Biblia. Dahil tapos na po itong Biblia from Genesis to Revelation. Another po book sa Biblia ang magagawa kapag may implement na po yung gobyerno ng Diyos. Yan po mga kapatid, yung katotohanan kung tapos na po yung Biblia. Pero kung sabihin mo ngayon, yung Biblia tapos na at tapos nang ipinangaral yung Biblia, wala din kang makikitang pagbabago. Kung sabihin mo tapos na yung Biblia, saan po, sino ang nag-declare na natapos na po yung Biblia? Ang hari lang po, yung anak
ng Diyos ang mag-declare na tapos na po yung Biblia. Dahil siya na po yung uupo dyan po sa kanyang trono. Yan po palagi kong sinasabi. Sige kang kanta ng this is the day, alive, alive. Sige kang hangad ng anak sa Diyos mo balik. Ngawa ka kabalo, nga nilingkod na sa iyang trono. Okay? Ngayon, sige gihapon kag kantag alive, alive. Okay, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Na hindi mo alam, now this is the day na yung anak ng Diyos uupo na sa kanyang trono. Tapos ikaw, hinihintay mo pa yung makikita mo dyan sa kapanganuran, dyan sa kaulapaan. Hindi na po mga ganun, kapatid, yung programa. Okay? Maraming nagbago dahil maraming binago. Hindi na po mababago yung nakasulat dito. Pero po yung galaw ng Espiritu, maraming binago, maraming nagbago. Kaya nga sinabi po ni Propeta Daniel kay Haring Nabucodonosor noon, ang Diyos sa langit ang naglagay sa iyo bilang hari. Pero siya din ang kukuha sa kaharian na yan mula sa iyong kamay at ibibigay doon sa kanyang iniibig na ayon sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, sa mga panahong ito, dapat maintindihan, mamulat tayong mga Filipino, na sa lahat po ng bansa sa buong mundo, ang Pilipinas yung pinakamapalad na bansa. Dahil tayo po yung tagapagpatupad ng batas ng Diyos. At yung ibang bansa, susunod at yuyuko din yan sa Pilipinas. Kaya nga sinabi doon sa Deuteronomy, kayo po yung magpapahiram, hindi na po kayo ang maghihiram. Hindi po yan nagawa ng Israel noon sa kapanahonan nila. Okay? Kaya kung titinan mo natin, balikan natin yung nangyari ngayon sa Israel, sa Jerusalem. Muling naggera ang Iran at saka yung Jerusalem or Israel. Muling naggera mga kapatid. Yun po yung history noon. Yung Iran, yan po yung Persia that time. Yan po yung Persia, kay yung Iran. Yan po yung panahon po, yung Medo-Persia, yan po panahon nung yung gera po ng Babylonia at Medo-Persia. Gresya at Medo-Persia. Gresya at Roma. Kaya bumalik, bakit po ngayon naggera sila? Dahil wala ng ama sa Israel, wala ng ama sa Israel, wala ng Diyos ama sa Israel. Nandito na sa Pilipinas. Kaya nga sinasabi ni Jesus, kung saan ang ama, nandoon ako. Kung saan ako, nandoon din ang ama. Nandito po yung ama sa Pilipinas. Nandito din po yung anak sa Pilipinas. Kaya yung kalooban po ng ama sa Pilipinas, magiging kaharian po niya. Kaya nga sinabi na dyan ang Pilipinas ay dambuhalang hayop. At marami ding mga Filipino hindi makatanggap niyan na ang Pilipinas ay dambuhalang hayop na may 7 ulo at 10 sungay. Marami ding hindi naniniwala na yung Pilipinas yan po yung Queen of the South. Yung reyna sa habagatan. Okay? Marami ding hindi naniniwala na ang Pilipinas yan po yung babaeng na may damit na araw. Na may corona na 12 bituin at inapakan po yung buwan. At marami ding hindi naniniwala na ang Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Magandang hapon kay Brother Ronilo, Kabisay Kadutdot, dyan po sa may Surigao del Norte. Magandang hapon po sa grupo po ni Bishop Ronilo Kadutdot at kay Brother Gilbert Forok Martinez. Magandang hapon. Kay Jenny Hiribisi, magandang hapon. At kay Jenny Pausal, Ronel Pausal, magandang hapon mga Carion family and Rolida family, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Brother Ray Garcia Bululato, magandang hapon bro. At kay Madam Celerina Bululato din na nanonood po sa ating programa. So, maraming salamat po sa mga naka-antabay na po ngayon sa ating programa. Okay, so ganun po mga kapatid. Kaya Happy Father's Day sa lahat ng papa. Sa lahat din po ng mga inatay, ina at naging tatay,
Yung mga single dad, single mom, nagiging ina at tatay din. No, happy Father's Day po sa inyong lahat. And lalo na po sa ating dakilang lumikha, yung ating Almighty Father na si Jehovah. Happy Father's Day. Kay King Gautama Adwaita Siddhartha dyan po sa India, Happy Father's Day. Sa lahat po ng mga naniniwala sa Buddhist, may nagtanong, bakit mo palaging sinasabi yung, dahil ang Diyos po sa lahat. Okay? Diyos po sa lahat po ng bansa. At lahat po ng mga bansa, mayroon po silang kinikilalang Kristo. Mayroon po silang kinikilalang Diyos po sa kanila. Kahit dyan po sa Middle East. Okay? Yung kanilang kinikilala na Diyos dyan, si Allah. So lahat po ng bansa, mayroong kinikilalang Diyos. Kaya balikan natin. Kaya nga yung gera ngayon dyan, Israel versus Iran, mga kapatid, yan po mga kapatid yung indication na wala na po ang Ama dyan po sa gitnang silangan. Wala na po yung Ama dyan sa Middle East. Wala na po yung Ama sa Israel dahil nasa pulo ng dagat. Kaya nga sinabi niya, busa himayaan ninyo si Jehovah, ang Diyos sa Israel. Dito sa mga pulo sa dagat, sa silangan, nandito na po yung Diyos. Yung doon sa Israel na Diyos, nandito na po sa Pilipinas. Dahil dito po itatayo yung kanyang kaharian. Kaya nga sinabi po ni Daniel, sa mga araw ng haring yaon, sa mga araw ng kaharian niya yaon, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi magigiba. Bagkus yan po yung kigiba. Yan po yung dibino gobyerno dito sa Pilipinas. At Pilipinas po yung kaharian na yan. At yung sistema ng gobyerno dyan sa kaharian na yan, gobyerno ng Diyos. Batas ng Diyos yung ipapatupad dyan. Kaya nga sinabi po ng Diyos ng Diyos kay Solomon, kung ikaw ay lalakad sa aking palatuntunan, sa aking kahatulan at aking mga kautusan gaya ng iyong ama na si David, ay patitibayin ko itong bahay na itinatayo mo. So ipinapatupad, pinapasunod ni Solomon yung kautusan ng Diyos, yung mga kahatulan ng Diyos, yung lahat po ng batas ng Diyos sa Israel. Yan po yung batas nila doon sa Israel nang si Haring Solomon ang nagiging hari at si Haring David. Yan po din ang gusto natin na mangyayari dito sa Pilipinas, na yung saligang batas natin mula sa batas ng Diyos at yung batas ng Diyos ay magiging saligang batas natin as fundamental law of the land. Kaya nga balik-balikan ko, nandyan na yan sa ating preamble that time. Hinihintay po natin, hinihingi po natin yung tulong po, the aid of the Almighty, yung divine providence. So kinikilala po ng saligang batas natin yung tulong ng ating dakilang lumikha, ayon po sa ating preamble. At yan po din yung palagi natin ngayon, kasi walang Pangulo. Mula po kay Presidente Quezon hanggang ngayon, mga kapatid, sa 16th President, mula kay Quezon hanggang ngayon. Dahil pang 17, si BBM na presidente mula kay Aguinaldo, pero mula kay Quezon pang 16 president po siya. Mula kay Quezon hanggang ngayon, mga kapatid. Walang Pangulo na handang magpapatupad na yung kalooban ng Diyos ipapatupad sa saligang batas. Pero nandyan na yan sa ating saligang batas, sa preamble. Nandyan na yan. Kaya ito ngayon, mga kapatid, yung programa ng DGP, Divine Government of the Philippines, na itong gobyerno ng Pilipinas magiging banal sa harapan ng Diyos. Magiging banal sa harapan po ng Diyos, upang yung lahat ng programa ng Diyos sa Pilipinas, yung lahat ng pangako ng Diyos sa Pilipinas, matutupad na. Yung pangakong makaahon sa kahirapan ang mga Filipino, matutupad na po yan. Dahil yung batas natin, banal na, mga kapatid. Kaya sinabi niya dito, ang may-ari ng kaharian, hindi yung founder,
Hindi po, kaya nga sinasabi dyan, yung grupo dito sa Davao, Kingdom of Jesus Christ. Walang Kingdom of Jesus Christ. Kingdom of God meron. Dahil hindi po nagiging hari si Jesus doon sa Israel. Kailanman si Jesus hindi nagiging hari sa Israel. Hindi siya nakurunahan. Okay? Hindi nakurunahan si Jesus na hari sa Israel. Kaya walang Kingdom of Jesus Christ. Kingdom of God. Yun po yung tawag sa kaharian sa Israel. Kaharian po ng Diyos na nandoon sa Israel. Dito sa Pilipinas, kaharian ng Diyos na nandito po sa Pilipinas. Kaya, ito po yung palaging sinasabi ni Jesus. Sabi niya, Matthew chapter 6 verse 13, kay imo ang gingharian. Imo ang gingharian. Basahin nga natin sa Bisaya. Bisaya. Okay? Basahin natin sa Bisaya. Mayroon man tayong Tagalog dito. Hindi naman tayo kalitos Magandang hapon kay Sishek Morin na nanonood po sa atin ngayon. Okay, sinabi niya, verse 13. Og ayaw kami itugyan sa panulay, kundili luwasa kami gikan sa dawatan, kay imo ang gingharian, ug ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Yan po yung sinabi ni Jesus. Yung Ama na nasa langit, kay imo ang gingharian, imo ang kagahom, imo ang himaya. Kaya dili pwedeng ang kunon sa usa ka mga founder or ang gingharian nga sila mo ay hindi po mga. Kaya nga nung nakarang linggo sinabi natin, maraming kinoronahan sa Pilipinas na mga hari at mga reyna. Totoo yan. Pero kinoronahan sila bilang hari at reyna, tinawag silang hari sa kanilang grupo lang, sa kanilang organisasyon. Tinawag silang reyna sa kanilang organisasyon lang. So yung kanilang kaharian, yung kanilang koronasyon bilang hari at bilang reyna, dyan lang po sila kinikilala within sa kanilang organisasyon. Within sa kanilang asosasyon, doon sila kinikilalang hari. Pero bilang hari sa buong Pilipinas, wala pang kinoronahan. Okay? Bilang hari sa Pilipinas, na hari na anak ng Diyos, na magiging hari po mula Luzon, Visayas, Mindanao, saan mang sulok sa buong Pilipinas, siya po yung hari. Wala pang kinoronahan. Kaya yung mga kinoronahan dyan na nag-assume na sila na po yung hari, mga assuming lang masyado. Okay? Mga assuming. Wala pang hari na kinoronahan na maghari sa buong Pilipinas. Pero kung sabihin natin may hari ng kinoronahan, dyan lang po yan sa kanilang organisasyon. Dyan lang po yan sa kanilang pundok. Kinoronahan sila bilang hari at kinikilala sila bilang hari ng kanilang organisasyon. Kahit kaya sa amin sa Kingdom of God noon, si mahal na Haring Filemon Riabos, tinatawag naming hari at kinoronahan talaga siya. Pero kinikilala siyang hari dyan lang sa organisasyon ng Kingdom of God. Pero bilang hari sa buong Pilipinas, hindi po kinikilala. Dahil wala pang panahon, wala pang oras na mayroong kinoronahang hari sa Pilipinas. Kaming pa mga kapatid, kaming pa. Yan po yung kasal. The marriage supper of the Lamb. Yung sinasabi po ni Jesus doon, yung panihapon sa kagabion, yan din po yung mangyayari. Yan po yung kumbira. Dahil yan po yung hari, yan po yung groom. Mao kana ang pamanhonon sa nasod sa Pilipinas. Yan po yung groom ng bansang Pilipinas, yung hari. Dahil yung pangasawunon, yung bride, itong bansang Pilipinas. Dahil tapos na po yung church era, tapos na po yung church dispensation or church age, nandito na po tayo ngayon sa millennial reign of Christ. Nandito na po tayo sa kingdom era. Nag-umpisa po mga kapatid, year 2000, 1,000 taon po yan. Kaya nga 1,000 years na paghahari ni Kristo dito sa Pilipinas. Hindi pa lang nakikilala kung sino ngayon yung kukoronahan
bilang Kristo sa Pilipinas. Maraming umaangkin na sila po yung Kristo, sila po yung Jesus Christ, marami po. Pero hindi pa panahon. Hindi pa full-fledged na sila na po yung katawan na yon, mga kapatid. Gaya po yan. Maraming umaangkin na po sila yung spiritual wonder boy. Sila po yung white spiritual boy. Pero wala mang resulta. Wala mang resulta sa kanilang pag-angkin na sila po yung spiritual wonder boy. At maraming nagsasabi, bakit mo sinabi na yung pangalan ni Jesus ay spiritual wonder boy? Mga kapatid, other name of Jesus Christ, spiritual wonder boy. Dahil yung Kristong maghahari sa Pilipinas, hindi Jesus ang pangalan. Okay? Hindi Jesus ang pangalan. Magkaiba yung Jesus, magkaiba yung Kristo. Si Jesus tinawag na Kristo. Yung Kristo, yun po yung Espiritu po ng Diyos. Yun po yung nandoon sa katawan ni Jesus. Yung Kristo na Espiritu ng Diyos, yun po yung pumasok sa katawan ni Jesus. Kaya tinawag siyang Jesus Christ. Pero hindi lang si Jesus yung Kristo. Mula kay Adan, Kristo na yon dahil pinasukan ng Diyos si Adan. Si David, si Solomon, Kristo yon, mga kapatid. Kung mayroong hari sa mga hari, yung Kristo. Pero yung Jesus, hindi hari sa mga hari yon. Kaya iba yung Jesus, iba yung Kristo. Kaya yung Kristo na maghahari sa Pilipinas, hindi Jesus yung pangalan. Pilipino po ang pangalan niya. Kaya mayroon siyang birth certificate, ipinanganak siya, mayroon siyang mama, mayroong papa, mayroong birthday. Kaya nga sinabi ni Jesus, inig-abot sa anak sa tao. Basahin nga natin. Basahin natin, Mateo, Kapitulo 24. Inig-abot sa anak sa tao. Dahil ang Kristo nga mobalik, ianak siyag tao. Sama ni Jesus. Gianak siyag tao, gianak siya ni Maria. Muna ang Kristo pod nga ipadayag sa Pilipinas, anak siyag tao. Kaya muna yung giingon, busa kamo usab kinahanglan, mangandam, kay ang anak sa tao, muabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Okay? Kay ang anak sa tao moabot unya nga wala ninyo dahuma. Kay maingon nga ang kilat mo magakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtod sa kasagpan, maingon man usab unya niini ang pag-abot sa anak sa tao. Ang anak sa Dios gitago diya sa katawagan nga anak sa tao kay gipanganak man gid siyang tao. Mo nang reincarnation. Mo nang inigbalik sa Kristo, inigpadayag sa Kristo sa Pilipinas, doon na siya bagong pangalan. Mo man gani nga kung ang buhat 4, 14, 12 ingon siya din nga wala na ilaing pangalan gihatag sa silong sa langit nga makaluwas. Jesus. Correct. Okay? Pero atong tanawon, sinabi niya dito. Buhat, Kapitulo 4, versikulo 10 hangtod sa 12. Sabi niya, kinahanglan mahibaluan ninyong tanan og sa tanang katawhan sa Israel nga pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon nga inyong gilansang sa krus nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, pinaagi kaniya kining tawhana nagatindog og maayo na karon sa inyong atubangan, kining maong Hesus, ang bato nga gisalikway ninyo nga mga magtutukod apan, nahimo nga uluhang bato sa pamag-ang, ug walay kalawasan pinaagi kang bisan kinsa, pangalain kay walay lain bisan, kay walay bisan unsa, nga ngalan, nga gikahatag ngadto sa tao, nga pinaagi niini maluwas. Correct. Walay question. Jesus Christ, ang pangalan nga gihatag sa silong sa langit dito sa Israel nga makaluwas nga pinaagi kaniya. Mo nay gisulti ni Pedro
gisulti ni Juan atubangan sa mga Sanhedrin. Okay? Atubangan sa mga council doon sa Jerusalem. Yun po yung kanilang na-witness. Pero itong Jesus, nga pangalan nga makaluwas, pagdating po dito sa pinadayag, okay? Pagdating po dito sa revelation or pinadayag, kung titingnan po natin, doon sa buhat ang mga apostolis ni Jesus nga 12 kompleto pa. Gipulihan si Judas, gipulihan siya ni Matias. Kompleto na yung 12. Okay? Kompleto yung 12 doon po sa buhat 4:12. Kompleto pa. Pero pagdating po sa Revelation, halos lahat po ng mga alagad ni Jesus ay pinatay. Pati si Pablo, pati si Pedro, si Tomas, si Santiago, si Juan. Yung isang Juan, maliban kay Juan, the beloved, na nandito po sa pulo ng Patmos nag-exile. So sa halos lahat po ng apostolis, pinatay po doon po sa kapanahonan nila. At pagdating dito sa pinadayag, si John the Beloved na lang po yung naiwan na apostolis na buhay. At doon po siya gi-exile sa mga pulo sa Patmos. At doon po sa island na yon, doon gi-rebuild. Sino nag-rebuild sa kanya? Si Jesus Christ. Yung Jesus Christ, yun po nag-rebuild kay Juan. According po sa chapter 3, verse 12, sinabi niya dito, siya nga magmadaogon akong pagkahimuon nga haligi diha sa templo sa akong Dios. Og dili na siya magagula niini, og igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa akong Dios, og ang akong kaugalingon nga bag-ong pangalan. Si Jesus Christ mismo yung nag-reveal kay Juan na mayroon siyang bagong, kaugalingong bag-ong pangalan. So pagdating sa bansa kung saan inilipat yung kaharian ng Diyos, kung saan itatayo yung gobyerno ng Diyos, yung Kristo na makikilala dyan, bagong pangalan, hindi na Jesus. Kaya sinasabi po natin sa dokumento na ginawa po ni Marcos, spiritual wonder boy. Dahil siya po yung tagapagbana sa kayamanan po ng buong mundo. Yan po yung kayamanan po ng Ama. Yan po yung sinasabi dito. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu. Ngadto sa mga iglesia, ang magmadaogon paghahatagan ko sa mga tinaguan o paghahatagan ko siya sa usa ka gamayng bato nga puti nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat niini. Hatagan niya gamayng bato. Okay? Ang magmadaogon ug walay tawagan ni walay makasabot gawas kaniya nga gihatagan. Nga sinulatan sa usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot gawas kaniya nga gihatagan. Dunay bag-ong pangalan. Okay? Bato. Gamayng bato. Kaya nga ang ang Pilipinas ay gitawag siya perlas ng silanganan. Ang perlas usa ka precious stone. Gamayng bato nga makita lang nimo diha sa Kabibi, di ba? Kaya yung Pilipinas tinawag na Pearl of the Orient. Perlas ng silanganan. Kung titingnan mo yung perlas, gamay lang na nga bato. Nga puti. Ug mao ng Pilipinas. Pilipinas ang gitagaan, mga kapatid, sa bag-ong pangalan. Kinsa tong makasabot, kinsa lang tong makadecipher, kinsa lang tong makahubad niya na mo to siya, mga kapatid, ang magmadaogon. Kaya nga sinasabi niya dito, hatagan ko siya mana nga tinaguan. Mana. Mo na ang Pilipinas, siya mo ay gihatagan og mana doon sa Israel, yung kinain nila ni Moses doon sa Kamingawan,
mana nga nahulog kanunay dihagikan sa langit. Pero pagdating sa Pilipinas, yung mana ng Pilipinas, yung kayamanan, yung ginatawag nating divine wealth nga para po sa Pilipino, para sa Pilipinas at para sa buong mundo. Yan po yung mana ng anak ng Diyos na nandito sa Pilipinas. Na yung anak ng Diyos na yan, anak po og tao. At yung anak ng Diyos na yan, tinago sa pangalang Spiritual Wonder Boy. Kaya maraming umaangkin na sila po yung Spiritual Wonder Boy. Sila po yung Wonder Boy, pero walang espiritu ng anak ng Diyos na sumasama sa kanila. Maraming umaangkin na sila po yung Spiritual Wonder Boy, pero walang espiritu. Walang Kristong espiritu na gumagabay at sumasama sa kanila. Kagaya po doon sa Biblia, maraming nagsasabi na sila po yung Jesus. Ako na si Jesus, pero walang Kristong sumasabay. Walang Kristong sumasabay, kahit sila'y Jesus. Kahit bisan pa ilang pangalan nga Jesus. Pero walang Kristong sumasabay. Wala. Ngayon, maraming umangkin na sila po yung Spiritual Wonder Boy, pero wala namang espiritong sumasabay. Kaya, kahit nandyan na yung sinasabi nilang Spiritual Wonder Boy, wala ding nagbago. Okay? Kahit matagal na nilang inangkin na sila yung Spiritual Wonder Boy, 1960s, 1950s, 1940s pa nila inaangkin yan, pero wala man nagbago. Kung si Spiritual Wonder Boy, nandito na talaga at nagpakilala na talaga. Wala mang nagbago sa bansang Pilipinas. Dahil yung Spiritual Wonder Boy ang hari sa bansang Pilipinas. Hindi yung naghari-hari lang na kinurunahan, hari na, at doon lang sa kanilang organisasyon. Yan po mga kapatid, yung kalooban ng Ama sa Pilipinas. That is the supreme will of the Father. Kaya nga, hindi garantiya. Kaya nga sinabi ni Jesus, maraming tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Pero hindi ko kayo kilala, sinabi ni Jesus. Basahin nga natin sa Tagalog. Mateo chapter 7, verse 21, 22. Baka maraming nag-aakala dyan na Ginoo, na pag-abot sa panahon, inunday ka nga, wa mo ko kailan ni mo eh. Kaya sinabi niya dito, sabi niya, verse 21, at hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Okay? Yung gumagawa lang ng kalooban ng Ama na nasa langit, ano pala yung kalooban ng Ama na nasa langit? Yung kalooban ng Ama, maipatupad yung kalooban niya dito sa ating bansa. Yun ang sinasabi ni Jesus. Thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. Na yung kalooban ng Ama na nasa langit, maipatupad na po dito sa lupa. Specifically, dito na sa Pilipinas ngayon. Yan po mga, hindi sapat na tinawag mo si Jesus, Jesus, Ginoo, Ginoo. Sapat na ba yun para maligtas ka? Hindi mga kapatid. As long as hindi mo ginagawa yung kalooban ng Ama. Ano po yung kalooban ng Ama? Na maitayo yung kanyang dibinong gobyerno sa Pilipinas. Yung kanyang batas, magiging saligang batas po ng bansang. Yan po yung kalooban ng Ama. Kaya nga sinasabi niya dito, verse 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng mga maraming gawang makapangyarihan at magkagayoy. Ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangagkakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. So meaning mga kapatid, daghan mo yung Ginoo Hesus. Nagpalayas ba yamig mga demonyo sa imong pangalan? In Jesus' name, pahawa demonyo. In Jesus' name, sakit, pahawa sa lawas ni nga mga tao. In Jesus' name, muhatag mig mga limos ngadto sa mga tao. Maraming gumagamit yan in Jesus' name. Layas ang demonyo.
Correct, layas ang demonyo. In Jesus name, mga masakiton na nga ayo. In Jesus name, nang hatag silang mga tabang ngadto sa mga tao. Sapat na ba yun na nagawa mo na yung kalooban ng Ama? Hindi. Hindi, mga kapatid. Kahit ilang pang demonyo imong gipalayas, kahit ilang masakiton pa imong giayo, kahit ilang milyon pa yung donation mo sa mga charity, hindi pa yan sapat na ikaw na'y kikilaling anak ng Diyos. Ito yung sinabi ni Jesus, basahin ko nga sa Bisaya. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba nagahimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan? Og nagapagula mig mga yawa tungod sa imong pangalan, og nahimo ang daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Og unya magaingon ako kanila, wala gayod ko kamo igakaila, pahawa kamo mga namumuhat sa daotan. Kaya nga maraming mga manambalay karon gamit yung pangalan sa ngalan ni Jesus, pahawa demonyo. Kirig-kirig buto, hawa po demonyo. Sa ngalan ni Jesus, ayo ang mga masakiton. Ayo ang masakiton, nawala ang mga... Pero hindi pa yan mao, mga kapatid. Hindi pa na mao. Ang gusto sa Diyos, yung kanyang kalooban, may patupad dito sa Pilipinas. Ano talaga yung kalooban ng Ama? Yung Pilipinas, kaharian ng Diyos. At yung sa kaharian na yan, yung batas na iiral dyan, banal na batas. Theocratic form of government na yung boses ng Diyos. Yun po yung maipatupad sa saligang batas. Mayroong nagtanong, Pastor, paano mo? Wala namang boses ang Diyos. Hindi mo man marinig yung boses ng Diyos. Okay? Hindi na daw nila, walang nakakarinig sa boses ng Diyos. Pero bakit mo sinabi na yung ibatas na ipapairal dyan, yung salita, yung boses ng Diyos? Kaya nga, sinabi the voice of God is the voice of the people. Ang boses ng Diyos ay boses ng mga tao. Pero narinig ba nila yung boses ng Diyos? Yun kasi yung mga halos katanungan na yung sinasabi natin, theocratic form of government, yung boses ng Diyos yung mas magiging batas ng ating bansa. So, tinatanong ngayon, sino bang nakakarinig sa boses ng Diyos? Sa ating kapanahonan ngayon, mga kapatid, kung sabihin kung mayroong makakarinig, hindi rin kayo maniniwala. Pero ito po yung totoo. Exodus chapter 20. Yung sinabi ng Diyos doon kay Moses, yun po yung boses ng Diyos. Ibinigay niya kay Moses at nakasulat po doon sa Ten Commandments. Boses po yun ng Diyos. At yung boses na yan, yung pulong na yan, yan po yung magiging saligang batas ng Pilipinas. Dahil ang pulong sa Diyos, mas mahait pa sa espada nga duhay sulab. Nga modulot sa kinauyukang bahin, sa kasing-kasing, mula po sa lutalutahan. Basahin nga natin, Hebrehanon Kapitulo 4. Yan po yung theocratic. Yan po yung power sa pulong sa Diyos, sa batas po ng Diyos kapag magiging saligang batas ng bansang Pilipinas. Ito po, sinabi niya. Kay ang pulong sa Diyos, buhi, og nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, og modulot ngadto sa gitabunan, gitagbuan sa kalag og espiritu, sa mga lutahan og sa mga kauyukan, og mutugkad sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing. Yun po, mga kapatid, yung power sa pulong sa Diyos kapag magiging saligang batas na ito ng bansang Pilipinas. Kaya nga ang pulong espada, ang espada niya is pulong. Sama sa espada nga duhay sulab. Dito, basahin natin dito. Kung atong titingnan, mga kapatid, okay? Dito sa Revelation chapter 19, mo ni siya ang iyang itigbas ngadto sa mga kanasuran.
Okay? Gikan sa iyang baba nagagula ang usa ka mahait nga espada. Okay? Imposible na literal na espada yung lalabas sa kanyang bunganga. Yung espada na yan po yung salita ng Diyos. Yan po yung batas ng Diyos. Matod pa niya. O gikan sa iyang baba magagula ang mahait nga espada nga mo'y iyang itigbas sa kanasuran. Og sila iyang pagaharian pinaagi sa ulising puthaw. Magapingis siya sa pigsanan sa mabangis nga kapungot sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Ang iyang itigbas sa mga kanasuran. Espada nga nagagawa sa iyang baba. Unsa ng espada? Pulong niya. Ug asa man makita iyang pulong. Mo ni gamiton nato nga balaod sa Pilipinas. Ang balaod sa Dios mahimong balaod sa Pilipinas. Isulod siya sa saligang batas. Yan mga kapatid yung explanation ng divine government sa Pilipinas. Kaya palagi kong sinasabi, mayroong tumawag sa akin noong nakaraang araw. Sabi niya, ano pala yung DGP, kapatid? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin yung DGP? Kasi nakikinig siya sa live natin pero hindi niya masyadong naunawaan. Kaya tinawagan niya ako almost 1 oras yung usapan namin through cellphone. Pinaliwanag ko sa kanya. Sa saligang batas po natin, sa 1987 Constitution po natin, yung batas po ng Diyos, yung 10 Commandments, yung 5 to 6, okay? Yung 5 to 6 dyan, na-implement na yan sa ating saligang batas. Yung 5 to 6, na-implement na yan sa ating saligang batas. Basahin nga natin ano yung 5 to 6. 5 to 6. 5 to 10. Sorry. Yung mula sa 5 hanggang 10, na-implement na yan sa ating saligang batas. Exodus chapter 20, verse 1. Itong 5, sabi niya dito, naananay sa ating saligang batas dili ka magpatay. Okay? Huwag kang papatay. Nandyan na yan po sa ating saligang batas. Yung murder. Okay? Huwag kang magnakaw. Nandyan na po sa ating saligang batas yan. Robbery. Ayaw panapaw. Nandyan na po yan sa ating saligang batas. Yung adultery. Okay? May mga kaso na po niyan. Ayaw pagsaksig bakak batok sa imong silingan. Sa imong isig kataw. May batas na po tayo niyan. Okay? So, gikan sa 5 hanggang sa 10, sa 10 Commandments, nasa saligang batas na po natin. Ang kulang na lang, okay? Dahil ito po yung 5 to 10 na batas, ito po yung batas mo na hindi mo pwedeng gawin sa iyong kapwa. Pero itong 1 to 4 na batas ng Diyos, itong number 1, sinabi niya dito, dili ka magbaton og laing mga Diyos sa atubangan ko. Ikaduha, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad ka kay ako si Jehova nga imong Diyos, mao ang Diyos nga bughuan nga magaduaw sa mga anak sa ibabaw sa ikatulo o sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan o sa mga nagadumot kanako. Okay, sinabi niya dito, dili ka pwede musimba o larawan nga kinulit sa tao. Okay? Kung sinabi niya dito, alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway o bisan unsang butanga atoa sa itaas sa langit o dinhi sa ilalom sa yuta kun anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. So dili nimo simbahon ka ng mga larawan. Ikaduha. Ikatulo,
Dili mo pagagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala, kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala ni adtong magagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Ikatulo. Ikaapat, sabi niya dito, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron pagabalaanon kini. So yung 1 to 4 na batas na yan, hindi pa yan nasali sa ating saligang batas. Yan po yung ibig sabihin po ng divine government, na yung batas na yan patungkol sa Diyos, sa nag-iisang Diyos, magiging part po yan ng ating saligang batas. Dahil itong 4 na utos na ito, mga simbahan lang, mga relihiyon lang, mga religious groups lang yung nagpapatupad nito. Mayroong simbahan, naga-respect sa ikapito kaadlaw. Sa adlaw ipapahulay. Mayroon pong simbahan nga wala. Mayroon pong simbahan nga wala nagasimbag larawan. Mayroon pong simbahan nga nagasimba. Mayroon pong simbahan nga wala nagagamit sa pangalan sa Diyos. Mayroon pong simbahan nga isa lang ka Diyos ang ginasimba. Pero dyan lang po sa mga organisasyon, yung gusto ng Diyos na itong batas na ito hindi lamang sa simbahan ipapatupad, magiging bahagi po yan ng ating saligang batas. At doon pa, magiging banal yung ating gobyerno dito sa Pilipinas. At yan po yung sinasabi ni Isaias 26:9 nga kung ang imong pagbulutan anaan na ugaling sa yuta, ang tanang mga katauhan makakaton sa pagkamatarong. Kay kung ang balaod sa Dios mahimong balaod sa nasod sa Pilipinas, ang tanang Filipino makakaton sa pagkamatarong ug mosunod sa nag-iisang Dios nga ilhon dinhi sa nasod sa Pilipinas. Karon paghari karon sa anak sa Dios sa Pilipinas bilang hari. Pag moingon karong hari, gikinahanglan nga ang tanang Filipino wala na imo simbag larawan. Mupatuo mga Filipino dili. By decree, royal decree, walay mahimo ang mga Filipino ang tanan larawan panguhaon na. Kay tapos ng Biblia. Pag moingon karon ang hari nga ang tanang Filipino gikinahanglan mo pahulay sa adlaw nga igpapahulay. Nabay makasupak ana kung mo na naibalaod sa hari sa Pilipinas. Kung maingon karon ang hari nga ang tanang Filipino dili gamiton ang pangalan sa Dios sa pasipala. Kanang dili gamiton ba sa pagpamarang? No, kay kini mga barangan o kini mga mananaot nagatawag pud biya ni Dios aron sa pagpasipala ngadto sa uban. Kana mga mananaot, mga mamarang, ginagamit ang pangalan sa Diyos sa pasipala. Pag-ingon karon sa hari, dili na gamiton ang pangalan sa Diyos sa pasipala. Pag-ingon karon sa hari, gikinahanglan o sana lang kapangalan sa Diyos ang simbahon sa Pilipinas. Pag-ingon karon sa hari sa Pilipinas, pinagig balaod, gikinahanglan ang mga simbahan sa Pilipinas sarado. Kay tukuron ang templo sa Diyos. Nabay musupak ana nga mga pastor, nabay musupak nga mga reverend, nabay musupak nga mga bishop, nabay musupak nga mga pari. Kung ang balaod sa Dios mahimo ng balaod sa nasod sa Pilipinas. Ay pasensya na sa mga Bisaya, sa mga Tagalog diyan na continue na akong Bisaya. Magandang hapon kay Brother John Juaniti from Surigao City. Mga Juaniti family at mga kasama natin dyan sa Bukas Grande, sa Maharlika Nation. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kay Brother Baltasar Palima, magandang hapon, at kay Brother Larry Omak, magandang hapon, at kay Ramel Carion, magandang hapon sa mga Carion family. Kay sino pa dito? So ganun po mga kapatid. Hindi ako galit. Marami nagsasabi dyan, bakit ka sumisigaw? Bakit ka nagagalit? Hindi galit. Kaya ano ba ang gusto? Yung binayot nga pag mga igsuon gikinahanglan nga ang balaod sa Dios ipatuman sa nasod sa Pilipinas o mga Filipino magkinabuhi nga matarong, unya kinahanglan nga dili na magaway-away, magkigugmay. Hindi walay kalatoy-latoy, no? Walang ka-power.
Ug ako'y maminaw siguro, nako, ahawa na lang diha. Imbis mabuhi ang maminaw, makatulog na Hinuon. Kaya nga sinabi ni Jesus, alang ni antong akong mga kaaway nga dili mo buot nga ako magahari kanila. Dalas akong atubangan og patya. Nya, binayot na nga pagkaistorya, gilioy. Suko na si Jesus ana nga panahon. Dahil hindi siya matanggap-tanggap na siya yung Kristo. Kaya galit na galit si Jesus. Basahin nga natin. Lucas 19:27. Hindi yun pa lumanay-lumanay. 27, sabi niya dito. Og mahitungod ni ining akong mga kaaway nga wala mo buot nga ako mooy magahari kanila. Danhadinhi og patyan ninyo sa akong atubangan. Pinasuko na, mga igsoon. Pinagalit yan. Galit na galit si Jesus sa pagkasalita niyan yan. Hindi yun malumanay na pagkasabi. In fairness, din, sa ating may mga kaibigan din tayong Ilonggo. No? Yung kasamahan ko pa noon sa estudyante, sabi niya, yung galit na galit siya sa kanyang pusa dahil yung pusa niya kinain yung kanilang ulam. Imbis may uulamin pa sila, ay wala na silang maulam dahil kinain na po ng pusa. Hilonggo yun. Sinabi niya, Ming, ginsingganan ko na ikaw, nga hindi ka makaon sang dapli, ha? Pero yung ulo ng pusa, dahan-dahan ang napuputol dahil sa galit niya. Pero yung pananalita niya, mainhin, malumanay. Pero sa atin mga kapatid, hindi ganon. Kaya maraming nagtatanong, bakit ka galit? Bakit ka sumisigaw? Kailangan natin ngayon ang mga Filipino sa sambayanang Pilipinas mamulat sa katotohanan. Mamulat, kinahanglan pakuratan. Okay? Kinakailangan pakuratan sila. Kinakailangan biglain. Dahil yung pagdating ng anak ng tao ay darating siya sa hindi inaasahan na panahon. Kaya maraming hindi nag-aangkin na sila po yung mga anak ng tao dahil inaasahan na po nila nababasa na Hindi darating yung anak ng tao na hindi inaasahan, nasa wala sa takdang oras. Hindi inaasahan yung oras. Pero dahil nababasa nila yan, so dahan-dahan nilang pinapaalam yung kanilang oras na sila na, kami na, ito na po, siya na po yung hari. Pero wala din. Wala ding nangyari sa bansa na kanilang pinaghaharian. Dapat kung hari ka, dapat mayroon ka ng authority. Okay? Sa lahat ng kinoronahan dito, dapat kung kayo na talaga yung hari sa Pilipinas o reyna, mayroon na kayong authority sa bansang Pilipinas. Hindi lang sa sigaw-sigaw dyan na maghamon-hamon na lumabas na kayo, lumayas na kayo sa Malacanang dahil sila yung papalit. Hindi po ganun. Kaya sinasabi ko kanina, yung totoong hari na maghahari sa bansang Pilipinas, hindi pa po kinoronahan. Wala pa pong declaration. Wala pa pong coronation sa totoong hari na maghahari sa Pilipinas. Pero kung mayroon kayo nakikitang hari dyan na kinoronahan, hari lang yan sila sa kanilang organisasyon, sa kanilang grupo, or sa kanilang tawag nito, pinamumunuan na grupo. Kaya tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Okay? Tuloy-tuloy po tayo. Malapit na ako matapos. So, dahil araw ito ngayon ng Ama, kaya yung Ama talaga yung masusunod. Kaya nga sinasabi ni Jesus, walay nasayod sa adlaw sa takna sa pag-abot sa anak sa tao, bisan pa ang manulunda, bisan pa ang anak, gawas lamang sa amahan. Basahin natin. Mateo chapter 24 verse 36. Sinabi niya dito, apan mahitungod sa maong adlaw og takna, walay usa nga nasayod, bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak, gawas sa amahan lamang. Now, kung mayroong nakakaalam kung kailan kukurunahan yung anak ng Diyos dito sa bansang Pilipinas, yung Ama lamang yung nakakaalam. Hindi si ako. Hindi siya.
Kahit ako, hindi ko alam, pero ang alam ko, mayroong anak ng Diyos na kukoronahan dito sa bansang Pilipinas bilang hari sa Pilipinas. Kahit si Jesus, hindi niya alam eh. Kahit yung mga manulunda, maliban lamang sa amahan. Kaya kung mayroong nakakaalam kung kailan kukoronahan yung anak ng Diyos bilang hari dito sa Pilipinas, yung ama lamang. At saan po yung ama? Kaya nga sinasabi ni Jesus, dahil wala nang authority si Jesus sa kanyang kapanahunan. Kung sinabi ni Jesus, ang lahat ng authority binigay sa akin ng Ama, correct yun. Authority na maghahari siya sa bansang Israel, pero hindi man siya nakahari. Kaya yung authority na yun, kinuha ng Ama. Ibinalik po ng Ama. Kinuha ng Ama yung authority. Kaya nga nung si Jesus, na nandoon na po siya sa cross, sinabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. Amahan, sa imong mga kamot, igatugyan ko ang akong espiritu. Ibinalik ng anak yung lahat ng authority, pati yung kanyang espiritu doon sa Ama. Dahil hindi na ipatupad ni Jesus yung pagpapatayo ng kaharian ng Diyos doon sa Israel. Kaya pagdating dito sa Pilipinas, mga kapatid, ang Ama din ang masusunod dito. Kaya nga sinabi ni Jesus, tinanong si Jesus bago siya mukayab sa langit, tinanong siya ng kanyang mga alagad. Unya, sa nagkatigom sila, gipangutanan niya sila nila, nga nag-ingon, Ginoo, niini bang panahona, karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? O siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo sa amahan, pinaagi siyang kagulingong kagahom. So ang magbuot, ang adunay right decision, ang adunay katungod sa pagtug-an kung kanus asa ang gingharian sa Dios, ang amahan lamang. Ug ang amahan mosulod didto sa iyang anak. Ug aron ang anak makatug-an kung asa ang gingharian sa Dios, kung kinsa ang hari nga koronahan sa nasod sa Pilipinas. Kaya mga kapatid, pag dumating na po itong araw na ito, yung araw na yaon kapag yung anak ng Diyos ay makukoronahan na bilang hari sa bansang Pilipinas, tapos na po yung Biblia. Kaya yung nagsasabi dyan na tapos na yung Biblia, consumatum est na, tanungin kita, kung tapos ng Biblia, sino nag-declare na tapos na yung Biblia? Dahil hari lang po yung makadeclare ng Biblia tapos na. Dahil yung Biblia, yan po, ang fulfillment po ng Biblia ay ang divino gobyerno ng Diyos. Ang fulfillment ng Biblia mula Genesis hanggang po sa pinadayag. Kapag may tayo na po yung kaharian ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Kaya sinasabi niya dito, ang gingharian sa kalibutan nahimong gingharian sa Diyos o sa iyang Kristo. Basahin natin. Okay? Baka dito tayo magtapos, parang malayo na yung oras ko eh. Parang yung mga nanonood sa atin, hindi na nasiyahan. Ang ikapitong manulunda, mihuyop sa iyang trompeta sa langit. Ug dihay makusog na tingog nga nag-ingon, ang gingharian sa kalibutan, nahimong gingharian sa atong Ginoo, og sa iyang Kristo, og siya magahari hangtod sa kahangturan. So kinsa may nag-ingon nga kining kalibutan gingharian sa yawa, nasayop ka, kay ang gingharian sa kalibutan gingharian sa Ginoo og sa iyang Kristo. Og diri mo hari si Kristo masulod sa usa ka libo ka tuig. Sumala sa pinadayag 20 versikulo 6. Musulod sa usa ka libo. Mo nang naanak kita karon. We are now in the millennial reign of Christ. Tapos na po yung church era. Kaya yung body of Christ ngayon, itong bansang Pilipinas is the body of Christ. And the Christ is the King, the head of the Philippines. Yan po mga kapatid. If the church is the body of Christ, now the Philippines
The Philippine nation is the body of Christ, and the head is the king, and that is Christ in his new name, Filipino name. Dili na po Hudiyo nga name. Dahil yung Hudiyo nga name, yung Jewish name, Jesus. Isos. Okay? Kaya, dili Jesus. Isos, mga kapatid. Yun po yung kanyang pangalan doon. Pero pagdating sa Pilipinas, Kristo. Pero hindi Jesus yung pangalan. Filipino name, mga kapatid. Mayroon siyang birth certificate. Kailan siya ipinanganak? Saan siya pinanganak? Mayroon siyang mama, mayroong papa. Kaya tinatawag siyang anak sa tao. Dahil ipinanganak siya ng tao. Yun, mga kapatid, yung sikreto dito sa bansang Pilipinas. Kaya sa lahat ng mga maraming nagtatanong dyan, patungkol sa programa ng Diyos, patungkol sa spiritual one, gustong paliwanag, kung may time kayo, welcome po kayo dito sa atin. Inaanyayahan ko po kayo na pwede natin pag-usapan sa personal, pero pag-usapan po natin actual po kung ano talaga yung programa ng Diyos na makikita po sa ng inyong mga mata, marinig po ng inyong mga tainga, actual, personal na explanation po. Dahil sasabihin ko po sa inyo, wala na pong ibang nagsasabi, walang mangangaral mula Luzon, Visayas, Mindanao, walang preacher ngayon na nagsasabi na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Maliban lang sa mga taga-Kingdom of God. Pero mula sa iba't ibang religious groups sa Pilipinas, walang ibang nagsasabi na ang Pilipinas kaharian ng Diyos. Dahil yung lahat po nandoon lang po sa kapunaw-punawan. Doon po sa kalangitan yung paniniwala. Kahit bishop, kahit doctor of divinity, kahit reverend, as long as hindi alam yung programa ng Diyos sa pamamagitan ng divine government of the Philippines, yung paniniwala nila, doon pa rin. Gugunawin lang din itong mundo. Yun din yung kanilang paniniwala. Kaya mga kapatid, sa hapon na ito, Happy Father's Day sa lahat po ng papa. Sa lahat po ng father, sana makita nyo yung programa ng ating Ama na nasa langit, na nandito po sa lupa. Yung kanyang kalooban ipapatupad. Makikita po na sana ng mga ama ngayon, ng ama sa pamilya, na yung programa ng Diyos sa Pilipinas, para ito sa ating pamilya, para sa ikabubuti po natin ito. Itong sinasabi ko ngayon dito sa live, para ito sa ikabubuti po natin. Hindi ito para sa ikabubuti ko. Hindi po ito sa ikabubuti ng naiilan. Para ito sa ikabubuti ng buong sambayanang Pilipinas. Buong sambayanang Pilipinas at maging sa buong mundo. At tayo po yung modelo na bansa sa batas ng Diyos. Kaya magiging empire nation po tayo sa buong mundo kapag yung batas ng Diyos magiging saligang batas po ng ating bansa at yung lahat na po ng bansa titingala po sa Pilipinas as modelo sa pagpapatupad ng batas ng Diyos. Yan po mga kapatid, yung essence ng divine government of the Philippines. Magandang hapon kay Brother Richard Torres Tumampos at kay Brother Julabs. Magandang hapon po sa inyong lahat. So ganun po mga kapatid yung programa natin dito sa Pilipinas. Maraming mang hindi makasabay, maraming hindi man makaintindi sa ating mga sinasabi dito, maraming mga bashers, no problem. Baka hindi rin talaga kayo ang isa sa mga para dyan na makaintindi sa programa ng Diyos. Yung mga bashers po natin sa live, doon sa ating mga comment section, no problem. Baka hindi lang talaga kayo kasanib sa kaharian ng Diyos. Dahil marami man talagang mga anak ng Diyos na nandito sa Pilipinas na palalayasin. Okay? Ug ang mga anak ng kaharian. Kaya sinasabi po natin, ang Pilipinas ay kaharian ng Diyos. So lahat ng Pilipino ay anak ng kaharian. Pero maraming mga Pilipinong hindi maniniwala na ang Pilipinas ay kaharian. Yun po yung palalayasin, palabas ng kaharian ng Diyos. Pero yung mga taga-ibang bansa na naniniwala na ang Pilipinas ay kaharian ng Diyos, welcome po yan sila dito. Dahil sila din ay mga anak ng Diyos. Pero yung mga Filipinong hindi maniniwala, palalayasin po yan dito sa bansang
Pilipinas. Kaya yun po mga kapatid, yung pinakamasakit dyan. Muna-muna na nimong pangalagad sa Ginoo, dito na ka natigulang sa simbahan, gikan sa imong pagkabunyag, gikan sa imong bautismo, nangalagad na ka sa Diyos, hangtod natigulang na ka, nangalagad ka sa Diyos gihapon. Pero pag abot sa panahon, ingnon ka sa Diyos, wala mang kumakailan nimo. Ya grabe mo hangad, Jesus, maluoy ka, tabangi ko Jesus. Ya ingnon ka nga, wala mang kumakailan nimo, perti ba ng ulawa karon ka sa totoo lang, itong mga nasa simbahan ngayon, kung pagdating po ng Dibino Gobyerno, haharap itong mga reverend, haharap itong mga pastors, haharap itong mga bishop, mga apostoles, mga evangelist, doon po sa harapan po ng Kristo na maghahari sa Pilipinas. Sasabihin nila nga, Hari, marami ba ako pinalayas na demonyo doon sa lugar na yon? Maraming yawa na akong pinalayas doon, marami pang mga wakwak, mga kikik niya akong gibugno. Ingon po ng isa, Hari, marami man akong ginamot sa pamamagitan sa pangalan ni Jesus. Ilang tao, ilang libo na yung nagamot ko. Hinipo ko lang na ayo na sila. Yun ding isa, mahal na Hari, marami man akong binigyan, ilang milyon na po yung naitulong ko sa mga tao. Anong sabi ni Jesus? Pagdating po ng panahon, anong sabihin ng Hari? Palayo mo sa koy, wa kumakailan ninyo. Bakit po? Hindi sila kikilalanin. Hindi sapat, hindi iyon ang gawa na dapat. Hindi iyon ang gawa na hinahanap po ng Diyos sa kanila. Sekundary lang yun. Yung dapat nilang gawin sana, yung kalooban ng Diyos. So mga kapatid, maraming salamat po. Sa hapon na ito, sana po ay marami po kayong natutunan. At yun po yung aking palaging dalangin, na ang Diyos na si Jehovah, bibigyan po kayo ng karunungan upang maintindihan kung ano talaga yung totoong programa ng Diyos. Hindi yung programa ng pastor mo. Hindi yung mga yearly activity ng simbahan. Hindi po ganun hindi yan. Walay nada na sa tubangan sa Diyos. Unaha sa pagpangita ang programa sa Diyos sa Pilipinas. And then, sabay tayo sa pagpalaganap po ng gobyerno, kaharian ng Diyos dito sa Pilipinas. Kaya, uulitin ko, yung other name of Jesus Christ, Spiritual Wonder Boy. Maraming umaangkin na sila yung Spiritual Wonder Boy ngayon sa Pilipinas. Pero walang espiritong pumapasok, gumagabay sa kanila. Maraming umaangkin na sila po yung Wonder Boy. Pero walang espiritu ng Kristong pumapasok sa kanila dahil hindi pa panahon. Hindi pa panahon. Hintayin natin na nandyan na po yung right person, nandyan na po yung right place. Yung right time na lang yung hihintayin natin. At yung right time na yan, malapit na. Yung right time na yan, naihahayag na po ng Diyos yung kanyang anak. Yung sinabi po doon, sa panahon po ni Juan, nang siya binautismuhan po, nang binautismuhan niya si Jesus. Yung boses po, nang galing sa langit at sinabi, "This is my beloved Son. Kaniya may kalipay ako." Mao kini ang akong pinalanggang anak. Kaniya may kalipay ako. Bakit yung father may kalipay sa kanyang anak? Dahil ginagawa po ng anak yung kalooban ng ama. At yung kalooban ng ama na yung kanyang batas magiging saligang batas ng bansang Pilipinas. Di ba ka malipay, anak? Sabihan ka na yung ama, "This is my beloved Son. Kaniya may kalipay ako." So yun po mga kapatid, yung hintayin natin yung panahon na yan. Hintayin natin yan dahil malapit na po yung panahon na yan. Malapit na po yung oras na yan. Kaya kung sinasabi dyan, walay na sayod sa adlaw sa takna, correct.
Pero darating talaga yung oras na yan. Hindi natin alam kailan, kung saan, pero alam natin na darating at darating yung oras na yan. Kaya maraming salamat sa mga nanonood po sa atin, sa nagbigay ng stars. Magandang hapon po kay sa mga stars donors. Maraming salamat kay Brother Julabs, kay Brother Richard Torres Tumampos, at kay Brother John Juanite, kay Ramel Carion. Maraming salamat kay Peter Morin. Hindi ko masyadong